Mga master, naglabas po ng memorandum ang DepEd BHROD. Itong DepEd Memorandum Number 25 Series of 2023, ang amendment to DepEd Memorandum Number 100 Series of 2022, at ang clarification din on the use of inquest or principals test results in relation to DepEd Order Number 7 Series of 2023. Kinakailangan kasi na magkaroon ng clarification mga master dahil doon sa DepEd Order Number 7 Series of 2023 na siya pong basihan para sa recruitment, selection and appointment ng DepEd ay sinasabi na hindi ground for disqualification sa pag-apply ng position bilang principal ang hindi pag-take ng National Qualifying Examination for School Heads. Sinasabi din doon na kung hindi po kayo nag-take ay talagang zero lamang yung magiging score ninyo doon po sa written exam. No, kasi nga po hindi kayo nag-take. Pero pwede din naman po kayong mag-apply. Dahil sa bahaging ito na provision ng DO7 Series of 2023 ay nanindigan ang DepEd na mahalaga pa rin ang pagkaroon o pagpasa sa National Qualification Exam for School Heads. No, ayon dito mga master sa DepEd Order Number DepEd Memorandum Number 100 Series of 2022. Ito po ay kanila pong ginawa ng amendment para po mapagtibay yung importansya ng pagpasa dito sa principal's test bago ang isang applicant sa pagka-school principal ay ma-appoint, no? Ang ginawang appointment doon sa DepEd Memorandum Number 100 Series of 2022 ay ang mga sumusunod. Only takers who fall under Category A shall be eligible for appointment to entry-level school principal positions. So yung mga nag-take po ng principal's test, no, yung kanila pong result, kung sila po ay nasa Category A, sila lamang yung magiging eligible na ma-appoint bilang school principal. So ibig sabihin nito, kahit nga po mataas yung inyong score, no, at hindi doon sa inyo pong pag-apply sa pagka-school principal, kahit zero ang inyo pong written exam dahil hindi kayo nag-take ng inquest, kayo pa rin ay hindi po pwedeng ma-appoint kung hindi kayo nakapag-take at hindi kayo naging bahagi ng Category A na mga takers. Kapag nasa Category B naman, doon sa mga nag-take, ay pwede pong mag-take muli sa susunod na National Qualifying Exam for School Heads, no, pagkatapos magkaroon ng coaching and mentoring sa isang experienced or outstanding principal. Sila rin ay dapat bigyan ng priority sa pagpili ng magiging officer in charge or teacher in charge in the event na magkaroon ng shortage ng mga eligible appointees to school principal positions. So yun ang mga nasa Category B. Kapag Category C naman, sila ay pwedeng mag-undertake ng School Heads Development Program through NIAP or any authorized external service providers bago sila makapag-take ng inquest sa susunod na schedule. So, ibig sabihin nito, hindi pa sila kasali doon sa bibigyan ng priority para maging teacher in charge. So, yun po ang mga benepisyo ng mga inquest takers, mga master, na binigyan diin at halaga dito po sa DepEd Memorandum na ito na inilabas ng DepEd BHROD. So dito po mga master ay maliwanag po na bagamat pwede mag-apply sa entry-level position bilang pagka-school principal, yung mga hindi po nag-take ng principal's test ay hindi sila pwedeng ma-appoint unless sila ay maging bahagi ng Category A doon po sa mga takers. So yun po mga master, no. Ang halaga nga po dyan mga master, ayon po dito ay sapagkat kinakailangan po na magkaroon ng readiness sa kanila pong mga aspiring principal to effectively perform the functions expected of a school head. So dapat talaga na taker at nasa Category A ng dito sa atin pong National Qualifying Exam for School Heads or Principal's Test. Dahil dyan mga master,
Ayon dito, dagdag po sa memorandum na ito ang mga schools division superintendents or SDS are hereby directed to strictly adhere to the parameters stipulated in this memorandum in the appointment and deployment to entry-level school principal positions. So dapat sundin, no, ito pong nilalaman ng DepEd memorandum na ito until na magkaroon ng amendment doon sa mga nabanggit na provision kanina sa DepEd Order number 7 series of 2023. So sa Facebook page ng DepEd BHROD mga master, kung saan ito din po ay na-upload, ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon. Of course, no, particular para doon sa mga hindi na pagbigyan ng pagkakataon na makapag-take ng principal's test noon pong huling schedule. Kasi nga po ayon sa kanila ay limited lamang yung slot, no, para sa mga pwedeng mag-take ng principal's test. So hindi po sila napagbigyan ng chance na mag-take, kaya hindi po sila mabibigyan din ngayon ng chance na ma-appoint bilang school principal, kahit nga po sinasabi nila na mayroon naman silang kakayahan at mayroon silang sapat na kaalaman na kinakailangan sa posisyon ng school principal. Pero yun nga, yung mayroon po tayong guidelines na dapat po nating sundin, kaya malinaw dito mga master, no, kung hindi po kayo passer, hindi po kayo category A ng mga inquest takers mga master, kayo ay pwedeng mag-apply, no, as school principal under DO7 dahil hindi kayo pwedeng ma-disqualify. Pero hindi naman po kayo pwedeng ma-appoint sa posisyon na yon kung hindi po kayo category A. So yun lamang po mga master, isang mahalagang impormasyon na dapat po nating malaman para po sa mga aspiring school principals, para sa susunod po na magkaroon ng schedule para sa principal's test ay wag pong sayangin ang pagkakataon at sikaping maging bahagi ng susunod na exam for principal at siguraduhin na makapasok sa category A para kayo ay automatic na mabibigyan ng pagkakataon na ma-appoint sa posisyon ng school principal 1. So yun po mga master, ang laman ng DepEd memorandum na atin po pinag-usapan sa episode na ito. Mahalaga po ito para doon sa mga mayroon pong plano na gusto na maging isang school principal sa mga darating na taon. So yun lamang po mga master, at make sure na kayo po ay nag-subscribe sa ating YouTube channel at